Andito na nga sa akin yun guys, yung pinakabago and pinakamura ng Redmi ngayon, the Redmi Note 15. Eto guys, yung 4G variant, hindi yung Pro, hindi yung Pro Plus 5G, mga mahal na yon. This one, nabili ko to ng around 8,200 and currently nasa 9,000 pesos siya. Meron na tong 6,000 mAh of battery. Wow, ang laki. Pero kita nyo naman, ang nipis lang. Also, it has 108MP main camera. Ooh, spicy. Napaka-sharp daw. 8GB of RAM plus 128GB of storage. Kahit na ang mahal na ng mga RAM ngayon and pati yung storage. Tapos, eto pa. Curve siya, pero pwedeng ibalibag. Biruin mo yun, merong ganun. Hindi, wow. And again, hindi 20k yung pinag-uusapan natin. Kaya naman amazed na amazed ako dahil nga 8,000 pesos and you have all of that. Now, ano pa nga bang meron dito? Meron ba tong mga downsides na dapat yung malaman bago kayo bumili? Well, syempre meron talaga. Wala namang perfect, especially in this price point. Kaya naman kung gusto nyo malaman yun and kung ano pang pwede nyo gawin with this one, well, definitely panoorin nyo lamang to dahil nga magkaroon ng quick unboxing and full review and we will start in 3, 2, 1. Let's go! Yo, what's up guys? I'm JP and this is JDin TV. Nga pala kung bago pa lang dito, meron tayong January plus February giveaway and hindi pa ako nakapili kung anong smartphone. So kung gusto nyo ipamigay natin to, just comment down below. Walang problema yun. Mura lang yan. Paldo na tayo. Kuya, nagtudroga ka ba, kuya? Now back to this phone kapag mag-unbox kayo dito guys. Ang unang bubungad is yung kanyang mini box. Nandito nakalagay yung kanyang SIM ejector pin. Nandito na rin yung kanyang black na jelly case. Which is para sa akin kapag etong color na to, yung nilagyan mo, okay din siya. Dahil nga black yung mismong smartphone. But yes, ganito na lahat ng mga freebie ng Xiaomi and Poco ngayon. Nagbago na sila. Ayaw na nila sa clear case. Dapat ganito na, gray or black. Ano ba yan? After that, andito yung kanyang mga paperwork. And dito naman sa may baba, nakalagay yung kanyang USB A to Type-C na cable. And lastly, yung kanyang 33 watts fast charging brick. Now, hindi talaga siya super fast, pero mas fast na siya compared sa mga other phones na meron parang 18 watts. Yak! 18 watts ngayong 2026. Napakahina na nun. But yes, overall, sa pag-unbox dito kay Redmi Note 15, okay na. Kumpleto na. Meron pa rin siyang adapter. Yung iba, wala na. Now, just look at that. Eto na nga guys, Redmi Note 15 4G. Meron ka pa iba't ibang colors na available like Glacier Blue and yung purple. Actually, meron akong Glacier Blue ng Redmi Note 15 5G and just look at that. I think mas maganda yung Glacier Blue but you know, ikaw na bahala. Nasa sa inyo na yun. Para sa akin lang dito sa black na version, medyo kumakapit talaga yung mga fingerprints and smudges and madali siyang makita. But yes, kung makikita nyo naman camera module wise, parehas lang talaga sila ng mga mas mahal na variant nitong Redmi Note 15. And kudos pagdating sa Xiaomi dahil nga original na design daw nila to. Totoo ba yun? Right! No. But yes, kung makikita nyo naman, merong isang pang-uto dito guys, which is etong nandito. Hindi po talaga yan camera, design lang po yan. So, kung merong magsasabi na tatlo yung camera, wag na kayo dyan bumili. Dahil nga, nang i-scam sila. Hindi sila honest. Now, first things first, kahit na 6,000 mAh yung battery nitong phone na to, napakanipis lang po niya with 7.9mm thickness. And meron lang po siyang 183.7 grams, which is magaan lang din po siyang hawakan. Mukha siyang metal or aluminum kapag nasa malayuan. Pero kapag ginamit mo na or like hinahawakan mo na, mapipil mo na plastic siya. Which is, yun naman talaga yung totoo. Dahil nga with this one, it has plastic back, plastic frame, and glass front. Yung kanyang glass dito guys, is pinagmamalaki nilang matibay. The overall phone mismo is meron ng drop resistance up to 1.7 meters. Paano kaya nila kinalculate yun? Nag-drop ba sila ng 1.8 meters tapos nasira? Meron bang ganun? Huh? But yes, sabi nila, pwede tong ibalibag. Uy. 2 beses na yan! Hinay-hinay lang yung pagkakadrop ko dito guys. Dahil nga, again, ipapag-giveaway natin to. So, sana lang walang gasgas. But yes, so far, wala naman. Pagdating dito sa kanyang mga buttons and ports, sa ibaba guys, nakalagay ang kanyang SIM card tray which is nagsasupport ng 2 SIM card. Ngayon, kung nakukulangan ka naman sa kanyang storage which is 128GB lang, is meron kang option na maglagay ng SD card pero tatanggalin mo yung pangalawang SIM card. So, it's either 2 SIM card or 1 SIM card plus 1 SD card. Nasa sa inyo na yun. At least meron kang option. Katabi naman ng kanyang SIM card tray, nandito yung kanyang Type-C port, microphone, and speaker grills. Dito naman sa right side, nakalagay yung kanyang volume rockers and yung kanyang power button. Dito naman sa left side, wala
wala po tayong makikita. And sa top, medyo marami. Unang-una, andito yung kanyang microphone, IR blaster, and yung kanyang secondary speaker. So, malakas na yung speaker nito dahil nga umaabot siya ng up to 300% volume. And of course, mas maganda siyang pakinggan compared sa mga phones na meron lamang single firing speaker. Legit yun. Pwede mo na tong gamitin as a backup remote control. Marami ka nang pwedeng ma-add dito guys, like TV, fan, aircon nyo, even DVD na player. Yun pa bang gumagamit ng ganun? But yes, andito na yan sa Mi Remote ng Redmi Note 15. Now lastly, isa sa mga nagustuhan ko about this phone is that eto guys ay meron ng IP64 dust and water resistance. So pagdating sa mga ulan or sa mga water splashes, wala nang problema to. Makakasurvive na to and walang magiging issue kapag ganun. Pero kapag nilubog mo naman or nahulog mo sa swimming pool, sa dagat, wala na. Finish na yung cellphone mo kapag ganun. So just take note of that. Pwedeng mabasa ng konti pero wag ilulubog. Overall, the build quality of this device is just amazing dahil nga thin, light, tapos napaka-premium looking. Except na lang siguro sa color na to. Medyo dumidikit talaga kasi yung mga fingerprints and smudges. So, kung hindi ka naman talaga into black na person, piliin mo na lang yung Glacier Blue. Now, let's talk about the display of this phone. Kung makikita nyo naman guys, meron na po tong in-display fingerprint scanner and napakabilis lang din niya. Diba? Ito ay merong 6.77 inch AMOLED display with 1080p Full HD Plus resolution and 120Hz refresh rate. It can also go up to 3200 nits peak brightness. Kaya naman para sa mga mahilig gumamit sa outdoor, mga rider natin dyan, and iba pa, well definitely okay na to. Mapapanood nyo na yung mga SOCMED or mga movies, meron ganun. Nanonood ng movie sa labas. But yes, it's bright, it's sharp. Nandito na yan kay Redmi Note 15. Dagdag pa natin na curved na yung kanyang display. I think 50-50 tayo dito. Merong mga taong gusto yung flat. Merong mga tao namang preferred talaga yung curve. Pero yes, para sa akin, overall, if you love watching movies, hindi ka na madedisturb ng mga bezels dahil nga halos wala na po yan dito sa phone na to. And kung bilis lang naman yung hanap mo, tinest ko to sa Facebook, YouTube, and TikTok, napaka-smooth na po ng display na itong phone na to. Tapos, dagdag pa natin na scratch plus drop resistant na yung kanyang glass dito. Okay na okay talaga. So overall, display-wise, Redmi Note 15 is up there sa mga top phones na pwede kang i-recommend sa display below 10,000 pesos. Now, let's talk about the performance or processor netong phone na to. Okay nga ba talaga ito pang gaming? Yan yung mga tanong ng mga nagbabalak bumili. Well, unang-una, eto guys ay nag-run na ng Android 15 with Hyper OS 2. Meron na tong up to 4 major Android updates, which means naaabot na siya ng Android 19, di ba? Napaka-cool. Future-proof na siya. Ngayon, pagdating naman sa kanyang chipset, medyo down tayo dito. Dahil nga, ito ay meron pa rin MediaTek Helio G100 Ultra with octa-core CPU up to 2.2 GHz and Mali G57 MC2 naman pagdating sa kanyang GPU. Ngayon, tinest ko to sa Antutu benchmark and nakakuha siya ng 568,000. Medyo mababa to compare sa mga other phones na na-review natin ng around 8K. Or hindi naman mas mababa talaga. Medyo same or mas mababa ng konti. Pero kung dito ko siya i-compare kay Poco M8 5G na nabili ko lang din ng almost the same price, mas malakas talaga to when it comes to the processor. But yes, focus muna tayo dito. Tinest ko to sa Mobile Legends, Hawk, and Call of Duty. Dito guys, sa Mobile Legends, eto guys ay merong Ultra Graphics with high frame rate. And as you can see, playable pa rin naman yung Mobile Legends dito sa phone na to. Medyo okay pa rin yung kanyang processor. But yes, if you are a gamer, tapos gusto mo talaga yung pang gaming all day, tapos nagde-data ka lang, wala kang wifi, well definitely medyo iinit talaga ng mabilis etong phone na to. So kung ayaw mong uminit ng mabilis, maglaro ka na lang sa harap ng electric fan or sa malamig na lugar. Pero kapag wala ka nun, no choice. Maglalag talaga siya. But yes, based on my experience dito sa aking pagkitest, wala naman ako naramdaman ng mga frame drops or lags talaga while playing Mobile Legends, and naka-Ultra Graphics na rin to. So overall, pagdating sa Mobile Legends, okay na etong phone na to. Dito naman sa Honor of Kings, eto guys ay merong Ultra Graphics with high FPS, and as you can see, ganun pa rin naman yung na-experience ko compared sa Mobile Legends. Walang mga lags, walang mga frame drops, and overall, playable na etong phone na to sa Hawk or Honor of Kings. Ngayon, sa Call of Duty naman guys, medyo mababa yung kanyang graphics dito
dito, medium lang po siya, pero meron na siyang max frame rate. So all in all, if you love playing Call of Duty, okay na etong si Redmi Note 15. Wala akong napansin ng mga lags or frame drops. Pero guys, kung pang matagalan, yun lang talaga yung medyo problema with this phone. Medyo iinit talaga siya, and dun na magta-throttle yung device. Gaming wise, medyo 50-50 ako dito dahil nga okay naman yung naging experience ko, pero it's because bago pa kasi siya. So maraming mga problema guys na lalabas kapag matagal na yung smartphone. But yes, kung ready ka naman na mag-upgrade, kung dumating man yon, well, okay na. Etong sa Redmi Note 15 as of the moment. Isa pang maganda about this phone is that meron na tong UFS 2.2. So, hindi na siya eMMC. Katulad ng mga na-review ko na ang papangit, ang mahal, pero eMMC pa rin. So, when it comes to loading apps, loading games, mas mabilis na siyang mag-loading and hindi siya maglalag. Okay siya kapag nakuha mo siya sa tamang presyo, like around near 8,000 pesos. Pero kapag 9,000 plus na, medyo overpriced na po siya. For me lang. Sayang lang kasi hindi pa nila ginawang 5G to. But yes, siguro naapektuhan na talaga si Xiaomi ng price increase pagdating sa ating technologies ngayon. Dahil nga, nagmahal na yung RAM, storage, and marami pang counterparts. So all in all, for me, okay pa rin naman siya. Yung medyo downgrade lang is that 4G pa rin even though 9,000 pesos na. Now, let's talk about the battery of this phone. So eto guys, ay merong 6,000 mAh of battery that can last up to 2 days kapag hindi ka masyadong gumagamit ng mobile data. Pero pagdating naman sa charging, eto guys ay merong 33 watts, which is matcha-charge mo na itong phone na to from 0 to 100% in just 1 hour and 35 minutes. So para sa akin, medyo mabilis na rin yun. Also, pwede mo rin gamitin itong phone na to as a power bank. So kapag meron kang another phone or mas mahal na smartphone, meron na po siyang 18 watts reverse wired charging. Now, the downside lang siguro for me is that wala pa rin po siyang bypass charging compared sa mga other brands na meron na. Yes, ano ba Xiaomi and Poco? Bakit wala pa rin? 2026 na dapat meron na. But yes, pagdating sa battery and charging wise, decent na rin etong si Redmi Note 15. Now, let's talk about the camera of this phone. Dito talaga ako medyo nagandahan. Ito kasi guys ay meron ng 108MP main camera and isang auxiliary lens. Sana ginawa na lang nilang camera din to para, you know, merong laman. But yes, when it comes to the selfie camera naman, this phone has 20MP selfie camera. Malaki. Now, as you can see dito sa aking mga nakuhang larawan using this phone, I won't say na napaka-natural or okay na okay talaga yung kanyang color production. Pero, pagdating sa sharpness guys, super sharp na ng 108MP na tong phone na to. So, kung mahilig ka talagang mag-picture-picture ng mga things or mga lugar na pinupuntahan ninyo, makakakuha ka ng magandang larawan using this one. Also, even pagdating sa mga lugar na madidilim or less yung lighting, okay pa rin yung mga nakuha kong pictures using this one. Sharp and nagpa-pop talaga yung subject. And guys, I think isa to sa mga dapat nyong tingnan kapag gusto nyo talaga na isang camera phone below 10,000 pesos. Basta marunong lang talaga kayo mag-angle and maghanap ng magandang lighting, makakakuha ka ng amazing shots using this one. Sa kanyang selfie naman, nagustuhan ko to dahil nga meron siyang 0.x dito, which is mas wide siya compared sa 1x syempre. So kapag magsa-selfie ka and gusto mo yung mas wide, available na yan dito sa phone na to. Napaka-amazing lang. But yes, when it comes to the result naman, I think mas nagustuhan ko yung color production ng kanyang selfie camera. Mas tunay yung color ko dito. And sharp na rin siya dahil nga 20MP. So okay na ako sa selfie camera nitong Redmi Note 15. One of the best for sure at this price point. Now, isa pang maganda dito guys is that pwede na kayong mag-erase ng background, maglagay ng sky, or mag-add ng bokeh or yung blur after nyo makuha yung picture ninyo. So napaka-ganda nitong Xiaomi ngayon. Kumpletong-kumpleto na rin. Now, pagdating naman dito sa video quality nitong phone na to, eto guys ay makakakuha na ng 1080p at 60fps sa kanyang main camera and 1080p at 30fps naman pagdating sa kanyang selfie camera. And as usual, try natin. So, eto nga guys yung video quality using the Redmi Note 15 4G. Ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. Now, try naman natin yung kanyang selfie. So, eto naman guys yung selfie video camera ng Redmi Note 15 4G. Ooh. Parang ang sharp. Let's go! Now, for the video quality, I think mas nagustuhan ko yung kanyang selfie video dito, guys. But, the back camera is sharp as well. So, kung gusto mo yung mas sharp, mas detailed, pwede mong gamitin yung kanyang back camera. And kapag mahilig ka naman mag-vlog, I think pwede na rin yung kanyang selfie video. So, audio naman, okay na rin, guys. So, kapag mag-upload kayo sa mga Facebook, TikTok, ganon, pwede ka na mag-shoot ng videos using this one. Now, overall, i-recommend ko ba etong si Redmi Note 15 4G? Well, yes,
best if makukuha mo siya sa murang presyo ng around 8,000 pesos or even below. Pero kapag nasa 9,000 pesos na, don't buy this phone. Medyo napapalapit ka na sa mga 10,000 pesos, which is mas maganda na, 5G na, mga ganun. But yes, kung hindi naman talaga problema sa'yo yung malakas na processor tapos 5G, okay ka na sa 4G tapos decent lang na processor, I think this phone is pretty good. Dahil nga, maganda yung kanyang camera, okay na okay yung kanyang build quality, and yung display, sharp na. So, that's pretty much it for this video. If you like this video, click the thumbs up and also subscribe na rin dahil nga, again, ipapamigay natin, hindi pa pala nakapag-decide. Comment down below kung gusto nyo ipamigay natin etong phone na to ngayong February. Ganun lang. That's it. I'm JP and this is GTV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.